Hello, magandang oras po sa lahat ng aking mga followers at ang aking mga silent viewers. Magandang oras po at yung mga baguhan po sa aking YouTube channel ay huwag makalimot na mag-subscribe para maka-update din po kayo sa susunod kong mga upload na mga video. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay tungkol dito sa mutya ng kalikasan na aking nakukuha mismo sa kalikasan. Ngayon po ay isa po itong klaseng mutya na tinatawag na ngipin ng kalabaw na aking nakukuha. At ang pinagkaiba dito sa ngipin ng kalabaw na marami na aking nakukuha, dahil ang nakukuha ko sa mga ngipin ng kalabaw, kung binilang ko yon, maabot mga 10 o mahigit pa. At ito ang kakaibang ngipin na aking nakuha, na mas lalo siyang lumakas ang kapangyarihan dahil yung ngipin ng kalabaw mismo ay nagiging bato na po siya. Ayan po yung ngipin ng kalabaw na nagiging bato. Ayan. Ito po yung kanyang iyang punuan, yung kanyang puno. Ito dito yung puno at dito po yung kung saan siya nagkagat. At ang pinagkaiba dito dahil libon po siya. Ibig sabihin libon, sirado lahat, walang butas ng ngipin ng kalabaw. Libon. Napakalakas po yung kanyang power kapag libon. Dahil yung mga antingero ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin sa libon. Ang libon kasi ay maaring tagulilong, panipas, pangubol at pangasam. At yung iba, may mga libo na tinatawag na pangil ng baboy ramo, nilalagyan nila ng mga sangkap sa loob ng mga butas at nilagyan ng poksi. Pero ito, sa ngipin ng kalabaw, walang butas. Kasi yung ngipin ng kalabaw, may butas din yan. May butas yan dito sa puno kung saan siya na nagsimulang nagtubo. At yan po ay nagiging libon siya. Ibig sabihin, libon na siya ay nagiging mas lalong gumanda at lumakas po yung kanyang birtod. Dahil nalibon na siya. Ayan. Ang gamit ito, malakas ka sa lahat ng mga mabibigat na mga binubuhat mo. At malakas ka rin sa lahat ng mga bagay na mga mabibigat. Kahit nga ikaw ay magiging boksingero o kung ano ba ang gusto mong ibubuhat na mga mabibigat, malakas ka. Ang paggamit po nito ay balutin mo lang ito ng pulang tela. Tapos ilagay mo sa yung baywang, ihabak mo o ibigkis sa yung baywang pag mabalot mo ng pulang tela. Yan, kusang gagana na po yan sa yung katawan, ikaw ay lalong lumalakas. Magiging isang stronger ka na tao kapag mayroon ka nito. At malakas ka rin kumain, katulad sing lakas ng kalabaw. Ayan po ang kanyang power. At ang kagandahan nito, libon. Libon kasi kapag libon kasi pag-usapan, super power na yan. Napakalakas po yung power kapag libon. Kasi maraming beses na ako nakakuha ng ngipon ng kalabaw. Lahat po may butas dito. Pero ito, nagiging libon po siya. Nagiging libon. Kaya napakaganda po yan. Libon siya. Ayan. May bago akong na-vlog doon sa sa Facebook na aking ginagamit. May butas yun sa gitna. Pero ang kanyang ugat-ugat na kanyang puno na kung saan siya nakakapit sa laman ng kalabaw o buto ng kalabaw, meron siyang siwil o yung parang parang tinidor na kung saan siya banda kumapit. Pero ito, parte ito sa nakuha, hindi ito bagang, parte sa yung atubangan ba sa front po ito ng ngipin ng kalabaw na kukuha. Ang dahilan nakuha ko ito dahil marami akong kalabaw dito, ay mayroon ding dumadaan dito ng mga kalabaw dahil dito sa amin may stockyard malapit dito na nagbibinta ng mga hayop.
dumadaan lang sila dito. May napapansin akong dumadaan dito na parang nagkagat siya ng bato. Dahil nga yung nagbibinta sa Kalabaw, taga Bukid po yun. Dinala dito sa stockyard para ibinta niya. Tapos yung Kalabaw, sobrang pagod na sa kalalakad dahil malayo yung nilalakaran nila. Mas lalo na kapag bukid, ay hindi makadaan yung sasakyan para ikarga po yung kanilang Kalabaw. Siyempre maglakad sila papuntang stockyard. Ayun, huminto dito sa harapan namin yung Kalabaw na nagsilong siya. Sumilong siya dito dahil nag-relax muna siya dahil yung lakad niya siguro mga kalahating kilometro yung lakad ng Kalabaw papuntang stockyard para ibinta. May napapansin ako sa Kalabaw na para siyang kumakain ng bato. Yung may-ari, tinanong ko yung may-ari, bakit ano ang dahilan yung Kalabaw mo parang kumakain ng bato? Sabi, wala man yan, bakit ngayon may man, ko ibuka mo daw yung bibig ng Kalabaw. Yung pagbuka niya, may nahulog siyang ngipin. Ito, pagbagsak niyan, pinulot ko, akin na ito dahil bumagsak man yan. Hindi ako nagsabi sa may-ari kung ano ang gamit niyan dahil ibibinta rin naman niya yung kanyang Kalabaw. Pinulot ko agad ito. Tapos nakipagkausap siya sa akin. Sabi ko ito ay pwede ito magamit, sa akin na lang to. Ngayon, nagpunta na siya kaya ito ay biniblog ko. Ayan. Kasi araw ng Sabado kasi ngayon ay maraming dumadaan dito sa amin na nagbibinta ng mga kalabaw, kambing, kabayo, baka, kahit anong hayop na pwedeng ibenta dito sa amin na mapagkakitaan dahil dito sa probinsya, yan ang mga negosyo dito, hayop para ibenta, para magkapira sila. Ayan po.